Sa isang masukal at simpleng pananim, may mag-asawang mahigit 3 dekada nang itinataguyod ang kanilang simpleng hanap buhay. Sa pamamagitan ng simpleng kasangkapan, nakakabuo ito ng isang katas na bunga ng kanilang pinaghirapan. Katas na bunga ng pagsusumikap, na malaginto ang kulay hanggang sa maging perpekto patungo sa ginagawang produkto. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, ang kanilang produkto na ginagawa ay nagmumula sa isang katas na hindi dinaan sa anumang uri ng teknolohiya, bagkus ay isang makinaryang dipaa. Sa isang liblib na barangay sakop sa bayan ng Gandara, Western Samar ay nakilala ko ang mahigit 3 dekada nang gumagawa ng kalamay na nanggaling sa katas ng tubo. Humigit kumulang 1 oras na lakaran mula sa kanilang barangay San Miguel ay nagtungo ako sa kabundukan kung saan doon ay gumagawa ng kalamay ang pamilyang ito, at dito ay nakilala ko si Tatay Pulding. Araw ng Huwebes at Biyernes ay naabutan ko si Tatay Pulding sa isang bukirin kung saan siya ay nagha-harvest ng kanyang tubo, punggo, kung tawagin sa Waray. Ang punggo ay isang waray-waray na salita na ang ibig sabihin ay ang pagpuputol ng bawat puno ng tubo at iniipon ang mga ito. At ang pinutol na bahagi pataas ay ang tinatawag na patdan na siya ring magsisilbing bagong pananim para sa susunod na henerasyon. Ngunit kapansin-pansin na ang kulay ng tubo na pinupunggo ni Tatay Pulding ay mayroong kulay violet at may kulay berde. Katulad ng ibang hanap buhay na minamana ng ating kanununuan, may konkretong rason din si Tatay Pulding kung saan siya ay natuto sa paggagawa ng tubo na hanggang ngayon ito pa rin ang kanyang hinayakap. May barokan pagkalamay, ikang akong kapaypuyan, akong tatay. 14 anyos pala na akong edad. Yan ha, sige lang yapon na akong pagtinalamay. Ayon sa kanya, ang isang tali o isang buhat ng kanyang kinakargang tubo ay nakakabuo o nakakaipon ito ng isang water can na katas. Ilang sandali pa ay ginamit niya ang kanyang tinatawag na trapitse, makalumang kasangkapan gamit sa pagkuha ng katas ng tubo. Pagsapit ng hapon ay bumuhos ang malakas na ulan. At si Tatay Pulding naman ay umuwi sa kanilang barangay kung saan doon siya ay magpapalipas ng gabi. At ako naman ay naiwan mag-isa at natulog dito sa kanilang munting kubo sa kanilang bukirin. Pagsapit ng umaga, ay ipinagpatuloy ni Tatay Pulding ang kanyang trabaho na kailanman ay hindi niya binalak iwanan. Diyak na bayahan pagkalamay, tungod kay asya ginbubuhi ko, pagpaaraman akong tagsaan. Araw ng Sabado, panahon na sana para sa personal na pagpapahinga. Ngunit sa mga taong katulad ni Tatay Pulding na kakarampot ang kita,
bilang lamang ang mga araw ng kanilang pagpapahinga. Dahil sa hindi pinapabayaan ni Tatay Pulding ang kaniyang minamahal na trabaho, siya ay naniniwala na hindi katulad ng mapapait na karanasan, ang kanilang kalagayan katulad ng tubo ay mayroon ding tamis ng tagumpay. Ang proseso kung paano nakakalika ng tamisang tubo, ito ay dahil sa kamanghamangang gawa ng ating kalikasan. Bago pa man sumapit ang tanghali, ay kumain muna si Tatay Pulding. At pagkatapos, ay kumuha ito ng mga putik at binasa hanggang minasa ito at kasunod na trabaho. Ito naman ay kanyang ididikit panangga sa init o proteksyon na idinadagdag sa kanyang saingan ng katas. Ngunit kailangan daw niya itong haluan ng abo. Nagkakrak daw kasi dahil sa taglay na init sa loob ng kanyang saingan kapag purong putik ang kanyang ginagamit. Tukuan. Ano ang tawagan? So, hindi kada ko nga karaha. Baong. Baong. Baong ang tawag sa malalaking kawali, hindi katulad ng maliliit. Ito ay ang malalaking kawali na ginagamit sa pangmaramihang luto katulad sa paggagawa ng kalamay. Pagsapit sa 2:00 ng hapon ay kinuha na ni Tatay Pulding ang kanilang kalabaw na kung tawagin nila ay si Clarissa. Laban. Clarissa ang tawag sa kanilang kalabaw dahil binili daw ito na nagngangalang Clarissa. Sa araw ng Sabado ay mag-uumpisa ang pagligid o pagligis ng tubo para makuha ang katas at sa araw na ito din ay mag-uumpisa ang pagluluto. Pagluto naman, ang pinakamalaksian, 7 ka oras luto ng kalamay. Ang katas ng tubo ay maaaring gawin sa iba't ibang uri ng produkto. Kabilang na dito ang asukal na pinakapangunahin at pinakakaraniwan. Pangalawa ang molasses, biofuel, tubig tubo at pangunahing sangkap para sa suka at ilang uri ng candy. At ang katuwang ni Tatay Pulding sa paggagawa ng kalamay ay ang kanyang asawa na saksi din sa pagbabago ng presyo sa takbo ng mahabang panahon. Una anay hadto tig 7 gud lang kalamay. Yan ha, magamahal-mahal na kay kamagmahal yan han mga papliton. Ito ang mga bagol o coconut shell, ang isa sa kanilang kasangkapan sa paggagawa ng kalamay.
Pagpatak sa alas 3 ng hapon, ay isinalang na kay Clarissa ang yugo o baluktot na kahoy na inilalagay sa kanyang liig sa likod kung saan kanya namang hihilain ang isang tinatawag nilang karokabayo o mahabang kahoy na nakakabit sa kanilang tinatawag na trapitsihan. Hanggang sa napahanga at namangha ako kay Clarissa sa mga sumunod na pangyayari. Matapos itali ang lubid mula sa ilong ni Clarissa hanggang sa kawayan, tila alam na nito ang kanyang trabaho. Dahil malayo sa kabihasnan, walang gamit na teknolohiya o anumang gasolina para makabuo o makuha ang katas ng tubo. Bagkus, ang kanilang kalabaw ang kanilang nagsisilbing makinaryang dipaa. Imbis na tao, kalabaw, at dahil sa lakas ng kalabaw na si Clarissa, mas mabilis na nakukuha o napapaikot ang trapitsihan kung saan dito ay ipinapasok ang katawan ng mga tubo nang sa gayon sila ay makakabuo o papatak ang katas ng tubo na nagtataglay ng tamis. Dahil bakal ang trapitsihan, sa lakas ng impact at pagkakaipit ng katawan ng tubo, mas lalong napipiga at nakukuha ang katas na siyang tumutulo pababa sa kanilang trapitsihan. Para masiguradong malinis ang nakukuhang katas, ginagamitan ito ni Tatay Pulding ng mosquito net para salain at makuha ang mas malinis na tamis. Makalipas ang ilang minuto, ay nakaipon na sila ng ilang timba ng katas. Dahil nakaipon na sila ng katas, inumpisa na nila ang kanilang pagluluto gamit ang baong. Namong baong napulo kalataan, sulod. Napatakan o sa kalata, 50 kapadak nga kalamay. Kung baga may tibyaw pa, anhaon, napatakin 600 kapadak. Bago pa man sumapit ang dilim, ay dumating na ang kanilang mga anak mula sa barangay at sila na rin ang nagbuhat ng mabibigat na pangargang tubo at sila na din ang nagpatuloy ng pagtatrabaho sa trapitsihan. Mula sa oras na ito ay babantayan magdamag ang isang baong kung saan naroon ang pinapakuluang katas ng tubo hanggang sa kinabukasan. Kung sa unang gabi ay isa lang akong natulog sa kubo na ito, sa gabing ito, marami naman kaming matutulog at sa wakas ay may mga kasama na ako. Habang kami ay natutulog, si Tatay Pulding naman
ay abala sa pagbabantay ng kaniyang nilulutong katas ng tubo hanggang sa kinaumagahan. Tuong ang kanilang tawag sa parang dambuhalang lata sa loob ng baong, isang proteksyon para hindi makalabas ang malakas na kulo ng katas. Pagsapit sa linggo ng umaga ay nakita kong nakapagpahinga na si Clarissa. Mula sa ama, anak, hanggang sa apo, lahat sila ay abala sa kanilang kanya-kanyang trabaho. Panlonggo. Sigod. Paano? Pagsapit ng alas 7 ng umaga ay napansin kong kalahati na lang ang laman ng baong. Isang hudyat na madali nang maluto, kaya kasunod na pinulot ni Tatay Pulding ay ang bakyawan gamit para sa paghahain ng baong. Gamit ang kanilang malinis na tubig, isa-isa nilang nililinis ang loob ng bagol kung saan dito ilalagay ang kanilang tinatawag na kalamay. Habang ang kanilang nanay naman ay abala sa pagluluto ng tinula na native na manok na pinarisan ng native na papaya. Mula sa kanilang mga anak hanggang sa kanilang mga apo, tumutulong ito sa mga trabaho. Makalipas ang mahabang oras o magdamag na pagpapakulo, ang katas ay nagpamalas ng malagintong kulay. Para malaman kung luto na ang pinapakuloang katas ng tubo, Yan puro siton. ginagamitan ito ng preskong tubig at kung mahawakan na matigas na ang pumapatak patungo sa malamig na tubig, ibig sabihin luto na. At kung hawakan na medyo malapot pa, Malapuyot ibig pa. sabihin hindi pa. Yan pa, Ito na ang tinatawag na itos, sing sarap ng pulot pukyutan at masarap ipares sa mga root crops tulad ng kamuting kahoy. Sa ikalawang pagkakataon ay muling sinubukan ni Tatay Pulding. Pagpupunto ang kanilang tawag dito. At nung hawakan niya ito, tila isang bihon o matigas na parang asukal. Kaya ngayon, panahon na para ilagay sa sapgaan isang guma na lagayan ng baong kung saan dito naman ang huling proseso. Makalipas ang mahabang oras, sa wakas ay luto na ang kanilang kalamay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanilang trabaho. Habang abala si Tatay Pulding sa kanyang trabaho, saksi ang kanyang mga apo o mga sumusunod na henerasyon kung paano pinoproseso ang pamana na kanyang natutunan mula pa sa kanyang kanunuan. At desidido din siya na ipasa sa kanyang susunod na henerasyon na binhi ng kanilang angkan ang kanyang natutunan. Kaya kung siya ay tatanungin, tututdo ko liwat ang akong mga anak na may baro liwat para mahinugan liwat ang akong kamutangan si baro. itinuturo niya ito sa kanyang mga anak
kung saan ito ang itinataguyod nilang hanap buhay para sa pag-aaral ng mga ito. Dahil marami sila, para hindi tumigas ang kanilang kalamay, nagtutulungan ang mga ito at kailangang mabilis ang trabaho. Sarit gad. Sarit kadla kay Finish na may tubuas. Kaya gudin yung kuhan. Importante. Asinin marana. Diyan, igleba na yan ang cellphone yan. Kung kapasok nila ha. Jack, oh. Kaya paim nun. Jack, oh. Maan. pagpapadak ang tawag nila sa pagdidikit ng kalamay, kung saan tinatanggal na ang dahon na pinagpera-peraso, kung tawagin sa kanila ay hulot. At makalipas ang mahabang proseso at ilang oras na aking paghihintay, sa wakas ay nabuo na ang matamis na kalamay. Ang tubo ay hindi lamang matamis na pananim, kundi isa ring matibay na haligi ng pag-asa at taga-suporta sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagbibigay lakas upang maitaguyod ang kinabukasan ng buong pamilya. At higit pa sa pagiging matamis na ani, ang tubong pananim ang nagsisilbing pinakaugat ng taga-bukid ng pangarap. Ito ang nagbibigay buhay sa pang-araw-araw na pangangailangan at ang garantiyang maghatid ng edukasyon at magandang kinabukasan sa mga anak. Mula dito sa Barangay San Miguel, sakop ng Gandara, Samar, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Document Network. Adto man dito ang mga tubo. Di man ang era manual pinaka itosan bibirik. Adi man ang pinakabalay. May kwarto ga dito. Umuli ng tagada ginupura nga baro kay dito kuno kinapakaturog era. Di nila ka di kay maupay kuman di. Ang mahirap sa aming mga content creator kasi content creator ka, papunta ka sa ibang lugar, tapos tulad ko ngayon mag-feature ako ng kalamay yung nanggaling sa tubo. Heto, mag-isa lang ako doon sa isang bukid kasi umuwi yung may-ari ng bahay, ako dito nagpaiwan. Heto, dito ako natutulog. Ganito yung mga challenges na hinaharap namin bilang isang content creator. Kasi may mga time talaga na matutulog kami sa ibang bahay. Tulad nito. Mag-isa lang ako sa bundok sa isang kubo.